Vlogs. Pag-uusapan natin, ito pong sinabi ni Senator Amy Marcos, pambubudol lang daw ang SONA ni BBM. Ayan po, kapatid na yan. Hindi po siya naniniwala yung mga sinabi tungkol kay Martin. Ha? At sabi naman po ni presidential son, Sandro Marcos, hindi raw po siya sumasang-ayon na mag-imbestiga pa ang Kamara o House of Representatives dito po sa flood control. Kung bakit, yan po mga pag-uusapan natin at yung sinabi po ng dalawang Duterte, si BP Sara at saka si Pulong Duterte tungkol po dito sa SONA. Yan ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Marami-rami tayong pag-uusapan ngayon mga kapatid. Ito po yung mga reaction pa rin sa SONA. Unahin na po natin ang reaction nito ni BP Sara. Ang sabi po ni BP Sara, ito po ay hindi niya pinanood. Katulad po ng SONA nung isang taon, hindi niya pinag-aksayahan ng oras. At dahil ito po ay waste of time lamang. Ayan. Alam niyo po, kung hindi po ako vlogger, hindi rin po ako manonood. Kaya lang, vlogger lang tayo. Kaya napilitan lang tayo manood, di ba? Pero tama naman si BP Sara kasi po, hindi naman po importante na yung sasabihin ni BBM. Matagal na po nating alam na may mga sinasabi po si BBM kahit na ano po sabihin niya, ipangako niya, yung trust po natin kay BBM, yun po yung nawala na, no? Mahirap pong ibalik, 'di ba? Sa katulad nga ng awitin ng parokya ni Edgar, no? Pag yung tiwala nawala na, mahirap nang ibalik. Okay. Alam nyo, usually, sa mga nagdaang pangulo, talagang sinusuri po ng mga tao kung ano yung sinabi ng presidente sa SONA, ano yung mga hindi sinabi, tapos papalag yung mga, o bakit walang sinabi tungkol sa LGBTQ, o bakit hindi napuruhan to. Kasi po, ang SONA po, in the past presidents, no, SONA, yan po ang kahulugan ng ano ang tatrabahuin niya o ano ang mga, yan po ang SONA nung mga nagdaang pangulo. Ito po ay report kung ano ang kanyang accomplishment, no? At saka saan pa papunta yung kanyang presidency. Dito po, kaya po nasabi ni BP Sara at sang-ayon po ako na waste of time makinig. Kasi sa maraming pagkakataon, nagsasalita po ang Pangulo ng Pilipinas. Halimbawa po, mahiya naman kayo. Nauna pa po dyan yung accomplishment niya na 5,500 flood control. Yung pala, non-existing karamihan. O madaling masira o punong-puno po ng anomalya. No? At yung mga nauna pa po dyan, yung manghuhuli ng mga hoarders, manghuhuli ng mga smugglers, etc. etc. Yung mga 20 pesos na bigas, yung mga 1 million pabahay per year. Kumbaga, ito pong presidente na to, magaganda yung sinasabi, masarap pakinggan, pero dahil po sa dami po ng sinabi na hindi po natupad in the past, nagiging libangan na lang po natin yung pakikinig sa SONA. Ano na naman kaya yung sasabihin na ang paniniwala po ng mga tao ay hindi matutupad? Bakit hindi po ina-address yung mga problema ng Pilipinas? Tulad po ng droga, tulad po ng mga pangungutang natin, tulad po ng pagbagsak ng piso, kawalan ng mga turista. Yan po yung mga problema ng Pilipinas. Laganap na krimen.
O kung hindi nga ma-address yan sa SONA, paano pa magkakaroon ng kalutasan sa SONA nga? Ni hindi na nga maipangako na paano patataasin yung foreign investment, paano patataasin yung bilang ng turista, paano patataasin yung dami ng ini-export. Kung hindi nga yung plano nga hindi pa mapaniwalaan eh. Yung mga binanggit ngang plano, alam natin lahat na lahat tayo duda pa eh. Di ba? Eh kahit na ano po sabihin, alam niyo po yung The Boy Who Cried Wolf na alam niyo na istorya nun, hindi ko na ikukwento, di ba? Ganyan po si BBM, sa dami po ng sinabi niya na hindi nagkatotoo, ano po ang epekto niyan? Hindi na po basta naniniwala yung mga Pilipino sa kanyang mga ipinapangako o sa kanya. Isa lang po ang natiyak natin. Naghihintay tayo ng accomplishment kasi 4 na taon na eh. Wala po nabanggit na matinding accomplishment eh. No? Maliban po sa sinabi niya. Sa sinabi po niya na malapit na malapit na masampahan ng patong-patong na kaso. Alam niyo sa totoo lang po, ang tagal na pong sinasabi yan ni Boying Rimulya, yung mga patong-patong na kaso. Kaya lahat po ng sasabihin, basta po, unlike po before, ganyan po noong araw eh. Pagkatapos magsona ng Pangulo, kahit sino pa pong Pangulo yan, mapa Duterte, mapa Gloria, mapa Pinoy. Thank you very much muna kay Warm Bear na nagbigay po sa atin ng $4. Teka muna, gagawin muna nating moderator to si Warm Bear. Okay. Ipinagpapalagay po na eto lahat po ng Pangulo to. Buhat po nang ako'y nakasubaybay na sa mga SONA na yan. Ipinagpapalagay po na matutupad yung mga sinasabi. No? Kaya pag sinabing walang wangwang, puta, wala nang wangwang, di ba? Bawal na yung magwangwang. Walang kamakamag-anak. Kaya tandang-tanda natin yung mga sinasabi kasi yan po yung direksyon. Sa SONA po, una accomplishment. Pag mga nakadalawang taon ka na mahigit bilang Pangulo, accomplishment po. May narinig po ba kayong accomplishment? Ang narinig ko po, mga nirepair na tulay. Pwede, pwede na madaanan ang mga nirepair na tulay. Nirepair na tulay. Yun ay accomplishment, nag-repair ng maraming tulay. Hindi na nga po nababanggit yung hindi na po nabanggit yung subway. Dati yan, di ba? Binabanggit niya pa yan na bago ako matapos, meron na tayong subway na parang hindi na ano yung banggit niya noon? Hindi na parang pelikula. Di ba? Magiging makatotohanan na yung subway. To that effect. May ganyan siyang effect nung dati. Pag pinagmamalaki yung subway. Karamihan po ng kanyang mga binanggit na mga achievement, hindi po yan kanya. Kumbaga, continuation po yan. No? Normal na po. Lalo na po yung mga senior high school. Normal lang pong ginagawa ng mga senior high school yan sa education. Dinidescribe niya lang po yung senior high school. Wala po talagang achievement na nabigay. Tapos, ang problema pa, hindi niya nabanggit yung mga malalaking naging problema ng Pilipinas at paano ito tutugunan. Okay. So, kaya tama si BP Sara eh. Kahit na nakinig ka o hindi ka nakinig, alam mo na agad eh. Di ba yan yung kino-question natin? Ano ba ang achievement? Practice ka nga ng practice. Hindi po importante ikaw nagsulat o ikaw yung pinapractice mo. Isa lang po ang ibig sabihin niya. Na ikaw ang nagsulat at masyado kang nakatutok
sa pagde-deliver ng SONA, pero hindi po yan ang pinakatrabaho mo eh. Ang pinakamatrabaho mo, paano ka makakapagkaroon ng achievement na ire-report mo. Report lang po yan. Kumbaga, yung pag-aaral po, hindi po yan nakasalalay sa grade. Yung grade po, ang pinagbatayan po niyan, kung kayo estudyante, ang pinagbatayan ng grade nyo, kung paano kayo gumalaw sa loob ng 1 taon na pag-aaral. Hindi po yan yung 1 araw, ganun. Sa kanya, pinaghandaan yung SONA lang eh. After na SONA, ano na pang mangyayari? Kaya tama si BP Sara, waste of time. Sabi ko nga, kung ako po hindi vlogger, baka hindi na, una pa lang, hindi na ako eh. Okay, punta po tayo rito sa iba pa. Ano naman po ang sinabi ni Pulong Duterte? Mas makatotohanan pa po to sila Pulong Duterte. Thank you very much. Kay Ismael Samama na nagbigay sa atin ng 16 AAD. Israel Samama. Okay, ito naman po ang mga sinabi nito ni Pulong Duterte. Kung tunay na Pangulo ng Pilipinas, kasi binanggit niya to, hindi lang po siya Pangulo ng kanyang pamilya, kung hindi Pangulo siya ng Pilipinas. Ito po ang banat naman ni Representative Paulo Duterte. Kung tunay na Pangulo ng Pilipinas ang nais niyang ipakita, hindi sapat ang pagpapakita ng kalungkutan sa sinapit ng isang kamag-anak. Kasi nalulungkot lang siya kay Martin, di ba? Mas mahalaga ipakita ang tapang na panagutin ang sino mang nasa likod ng mga aligasyon ng katiwalian, anuman ang kanilang apelyido, posisyon o impluensya. Hindi simpatya para sa mga makapangyarihan ang hinihingi ng taong bayan. Ang hinihingi nila ay katotohanang pananagutan at hustisya. Kahit po dun yung kay Martin, di ba? Kung ikaw talagang seryoso ka, ang announcement mo dapat, ipapakulong ko ang aking pinsan dahil siya'y sangkot. Hindi. Di ba? Malapit ng sampahan ng kaso. Ang tagal na po niyan. Last year pa po. Last year pa po yung banta na yan na pagsasampa ng kaso kay Martin Romualdez. Hanggang ngayon, hindi pa rin po nasasampahan ng kaso. Yun dapat, mas matapang ka ron. Hindi lang po ina-announce mo na sasampahan na ng kaso, kundi talagang ikaw ang nangunguna na pasasampahan mo ng kaso yun. Okay. Ito naman po ang sabi ni Congressman Miao Miao. Kahit na ano pang sabihin nyo sa SONA, tataas pa rin ang gas bukas. Ayan po, napipinto po ang pagtataas ng presyo na naman ng langis. Ito po kasi yung problema no? Matagal na po namin sinasabi na nasa tamang direksyon si Tatay Digong. Kaibigan niya yung Russia na may sarili pong diskarte, sarili pong langis na binibenta sa mundo. Kaibigan na yung China ni Tatay Digong na siya lang po yung pinapayagan ng Iran na dumaan yung mga barko dyan po sa Strait of Hormuz. Kaya sagana po yung mga kaibigan ng China. Normal po yung bentahan ng langis ng China galing sa Middle East. Di po ba? Sana hindi tayo nakaranas ng pangalawa tayo sa pinakamataas na pagtaas ng presyo ng langis. Ngayon, ang problema niyan, hindi pa nga po tayo wag na yan si Tatay Digong kasi matagal nang nakalipas Matagal na po nating alam na hindi sinundan ni BBM. Yun na lang po yung sinundan niya sana. Yung una pong bombahan ng missile nitong US at Iran. Nakagawa na po sana siya ng solusyon. No? Hindi po yung natuwa na wala na pong
Sana tuloy-tuloy. Ilang beses nyo po bang narinig na bumili tayo ng barko, bumili tayo ng langis sa Russia? Parang isang delivery lang yung for optics lang eh. Minsan lang tayong nabigyan ng Russia ng barko. Barko ng langis, di ba? Kaya sikat na sikat yun dahil ang pangalan ng barko, Sara. Oh. Bakit po, alam na nga natin na may hidwaan ng US at Iran, bakit hindi pa rin po tayo nakagawa ng paraan? Matagal na po sinasabi ni Senator Marcoleta nung siya ay laya pa. Bakit hindi tayo bumibili sa iba? Sa Singapore, mas malapit daw. Ayon kay Senator Marcoleta, bakit nagpipilit tayo na lagi doon tayo kumukuha ng langis natin? Marami rin naman mapagkukunan na alternative. Yun po yung sinasabi ni Marcoleta noon pa. Nung una pa lang po nagbombahan. Hindi tayo nakikinig eh. Naalala niyan? Si Marcoleta lang nagsasabi niyan, di ba? Bakit doon tayo? Merong mas mura dito na mabibilan sa Singapore lang. Mas malapit pa sa atin. Hindi ko po alam kung bakit po yung ngayon, problema na naman natin. Tuwing magbobombahan po dahil yung langis natin ay galing sa Hormuz. Tuwing magbobombahan yung US at Iran. At wala pong katapusan yan. Hanggat si Donald Trump po ang presidente ng Amerika, magbobombahan at magbobombahan yan. Kaya nga sabi ni Senator Marcoleta, bakit hindi po tayo bakit hindi po tayo bumili sa mga alternative? Hindi lang naman po sa Middle East may langis. Hindi tayo nakikinig kay hindi tayo nakikinig kay Marcoleta eh. Kasi siya mismo nagpunta eh. Yung kanyang, hindi pala siya mismo, yung may impormasyon siya na mas mura yung bilihan dito sa Singapore. Hindi po natin alam kung bakit. Di ba? Ayaw nating magbukas sa iba. Baka soking-soki tayo. Yan po ang mga suliranin natin. Ito po si Boy Tokis. Nagpopoporma na naman. Kung at least ito si Boy Tokis, Mr. 1% to. Mr. 1% Boy Tokis, Dizon. Ito po. Yung mga pinanggagalingan ng lahat ng pagnanakaw, hindi na mangyayari yun. Buong tapang, buong yabang na pinagmalaki ni Vince Dizon na hindi na po mangyari yung malawak na pagnanakaw. Bakit? Nakulong na ba yung mga magnanakaw? Ano yung sinasabi ni Vince Dizon na ay yung pinanggagalingan ng lahat ng pagnanakaw, hindi na raw mangyayari yun? Hindi na po mangyayari yan kung napakulong nyo na yung mga magnanakaw. Alam nyo to si Vince Dizon, nung bago pa lang yan, sabi niya, di ba? Papakulong niya kahit na maubos na yung mga engineer ng DPWH. Ipapakulong niya mga yan. Ilan na pakulong mo? Bukod po sa mga taga Bulacan. Kasi Bulacan lang naririnig namin eh. Bawat probinsya po may district engineer na tinatawag ang DPWH. 'Di ba? Kung district engineer yata yan, kung di ako nagkakamali, paki-correct nyo lang ako. Bawat district, kunwari Bulacan, kung ilan ang distrito ng Bulacan, yun ang may district na engineer. Kaya kung hindi ako nagkakamali, yan si Alcantara, isang district lang yan sa Bulacan. O tanong ko po, ilang district engineer ang napakulong nyo sa lawak, sa dami ng mga flood control? Wag na muna tayo sa malalaking politiko. Yung niyabang mo na lang, Vince Dizon, na mauubos yung mga district, imposible po. Na yung mga district engineer, wala silang kinalaman. Ano yan, dumirekto yung congressman?
Congressman mismo yung nagpatayo. Hindi dumadaan sa district engineer. Yan yung sinasabi natin eh. O, sa'yo na lang, sa mga hawak mo. Alam niyo po, tinututulan pa natin nung una yan eh. Tinututukan pa natin nung una, ito pong mga sinasabi nila na uunahin sa baba. Yung ICI, yan yung sinasabi nila eh. Uunahin sa baba, pataas. 'Di ba sabi natin, unahin nyo yung taas, madali na yung baba. Eh putya, mula taas, wala pa rin sa baba eh. Ilan po ang nakulong na engineer? Eh halos lahat may flood control, halos lahat merong anomalya. Bakit wala nakukulong na mga engineer? Tanong nyo po kung sino yung nakulong. Yung nag-iimbestiga sa anomalya. Yung tapat na nag-iimbestiga si Senator Marcoleta, siya po nakakulong. Imagine. Imagine niyo yun. Okay. Punta na po tayo sa main topic natin. Ito po si Amy Marcos. Sinabi po ni Senator Amy Marcos, pawang pambubudol na naman ang sinabi ng Pangulo na malapit ng sampahan ng kaso ng ombudsman si dating Speaker Martin Romualdez. Ito po, kung hindi pa rin kayo naniniwala kay Amy, magkaiba po yung sinasabi natin na Ako naniniwala ako sa sinasabi ni Amy, pero hindi ibig sabihin na gusto ko siya na ang Vice President ni BP Sara. Magkaiba po yun. Naniniwala ako sa sinasabi niya kasi inside information yan, di ba? Siya po ay isang kapatid ng Pangulo, siya po ay isang senador. Kakilala niya po si Martin, kakilala niya yung Pangulo personal. Kung gaano katuso si Martin. Matagal na siyang galit kay Martin, di ba? Okay. Budol lang daw yung sinasabi ni BBM na malapit ng sampahan ng kaso ng ombudsman si dating Speaker Martin Romualdez. Tuloy po natin yung pagbabasa. Ako rin eh. Kahit nga sampahan ng kaso, alam niyo po, sa tingin ko, kahit sampahan ng kaso eh. Baka maabsuelto pa eh. Kung hindi naman matatag yung kasong isasampa. Kasi alam nyo kung pinadaan nyo yan sa Blue Ribbon, nakikita ng taong bayan kung paano po na kikreate yung kaso. Tignan nyo si Napoles, dumaan po sa Senate Blue Ribbon Committee yun eh. Hanggang ngayon nakakulong. Tuloy po natin. Nakakapagtaka lang na kung gaano kabilis maghain ng kaso laban sa mga senador na tutol sa administrasyon ay siya namang kay kupad na hostisyang mag-aproba at magrekomenda ng hatol para sa mga kilalang kaalyado ng pamahalaan. Correct na correct. Ang bilis lang po nung kay Marcoleta eh. 'Di ba? Nung pinag-uusapan po yung nung siya po yung Blue Ribbon, wala pa pong pinag-uusapan na kaso ni Marcoleta. Ang bilis na kagawa ng kaso ni Marcoleta, ang bilis na sampahan, ang bilis mapakulong. Si Martin po, buhat po na nagsimula itong investigasyon sa flood control. Nababanggit na yung Martin Romualdez na yan. Hanggang ngayon, wala pa rin na isasampang kaso. Eto po, live po to. Kung hindi nyo po to napanood kagabi, kasi ngayon lang tayo live. Paano nyo ito mapapanood kagabi eh? Ngayon lang tayo nag-live. Okay. Nakakapagtakala yan. Ito ang matinding sinabi ni Amy Marcos. Kung sakali man na nasampahan ng kaso si Martin Romualdez, ito ang sundot niya, no? Hindi mag-isa si Martin Romualdez sa malawakang korupsyon ng pera at kapangyarihan.
Hindi siya ang simula at hindi siya ang dulo. At kung siya ang ipipilit, ibig bang sabihin pinatakbo niyang mag-isa ang gobyernong ito? Anyari na sa mahiya naman kayo, ligtas pa rin naman ang mga walang ya. Opo, totoo po. Ito po ay sabwatan. Ito po ay sindikato. Hindi nyo po pwede na si Martin lang at ililigtas nyo yung iba. Pangunahin po niyang kasabwat dyan kung si Martin po ang ididiin natin. Paano po yung mga taga-DPWH? Lahat po yan, hindi po imposible. Sila po nagpatupad ng... Alam niyo po ba dadaan niya sa DPWH? Sino po ang pumirma? Mga taga-DPWH po yan. Mula kay Bunuan, pababa po hanggang sa mga district engineer. Kung meron pong anomalya at si Martin lang po yung inyong tutukuyin, imposible pong magawa yan ni Martin na hindi pinadaan sa DPWH. Pondo po ng DPWH ang karamihan, majority. Kasi sa sobrang takaw nila, pati yung pondo ng iba, nilagay dyan sa flood control. Tulad ng PhilHealth, PDIC, etc. etc. Di pa natin alam kung ano na nangyari sa Maharlikapan. Na ang nagtutulak din nun, si Martin Romualdez din. Okay. Paano yung mga nagre-release ng pondo? Hindi na po DPWH yun, DBM. Hindi ba sila kasama? Hindi sila kasabwat? Di ba? Parang imposible, no? Hindi kasabwat yung mga nagre-release ng pera? Paano yung mga tauhan ni Marcos mismo, taga Malacanang? Yung Olaybar na laging nababanggit. Yung Bersamin na laging nababanggit. Bakit wala pong investigasyon sa kanila? Bakit hindi po sila makakasuhan? Yung nagre-release po ng pera, DBM, si Pangandaman. Bakit po parang walang usapin na makakasuhan? Tama si Amy, hindi si Martin. Hindi lang mag-isa si Martin. Imposibleng hindi nila kasama. At ito po, imposible din. 1,600 po tayo. 449 lang po ang nagla-likes. Mag-likes po tayo. Likes po tayo. Imposible pong walang kasabwat dito sa DBM. Imposibleng walang kasabwat mula po sa Malacanang. Yung mga may kagagawan po ng paglilipat-lipat niya, si Ralph Recto, wala rin siyang wala siyang kinalaman dyan. Imposible naman. Nilipat sa mga flood control, tapos wala silang kinalaman. Yung mahiya naman kayo. Talagang mahiya kayo. Bakit si Martin lang? Okay. Kaya, sa totoo po, hindi po pwedeng maawa lang si Pangulo kay Martin. Hindi po pwede na sila-sila lang. Si Vince Dizon, nung una pa lang yan, pagpasok lang niya, yabang niyan eh. Lahat ng engineer, kahit maubos sila lahat, kung kinakailangan, pakulong sila lahat. Ipapakulong daw niya lahat eh. Putyan, wala ni isa yata na pakulong eh. Yung kaisa-isang district engineer na nakakulong, si Alcantara, ginawa pang state witness. Lusot na lusot eh. Bakit? Magsosoli ng pera eh. Okay. Punta po tayo rito sa anak ni BBM. Grabe ito real talk po. Hindi ko masikmura yung sinabi nito. Parang naglolokohan na lang tayo. Sabi ni Representative Sandro Marcos, siya po ay tutol
na mag-imbestiga muli yung House of Representatives dito po sa flood control. Tindi, no? Bakit po hindi sang-ayon si House Majority Leader Sandro Marcos na ipagpatuloy ng Kamara ang investigasyon kaugnay sa flood control scandal dahil may mga kongresista raw na sangkot dito? Kahit na nung magiging resulta ng pag-imbestiga kung ire-resume sa lower house, ang sasabihin ng tao, sangkot naman yung tao dyan, wala kaming tiwala sa report. Saad ni Representative Marcos. Aniya, mas mabuting hayaan na lang ang Office of the Ombudsman at iba pang kaukulang ahensya na mag-imbestiga kaugnay nito. Alam mo, ang sama pong pakinggan na kaya hindi kayo mag-imbestiga dahil may mga kasangkot na congressman. Yun na nga yun eh. Di ba? Mas lalo nga kayong dapat mag-imbestiga dahil sinasabi nga ng mga congressman yung sangkot para malinis ninyo yung kongreso. Hindi ko po maintindihan kung bakit pag congressman ang sangkot, hindi na kayo mag-imbestiga. Yung vice president ang pinagbintangan ninyo. Alam nyo kung ano bintang nyo lang sa vice president nung una? 11 days ginastos yung 125. Alam na alam po ng lahat ng mga taga-gobyerno, lalo na po yung may mga malalaking pondo, kahit po 1 bilyon kayang gumastos sa loob ng isang araw. Ginawa ninyo ng usap yung 11 days na wala naman pong nilalabag para lang imbestigahan yung pangalawang pangulo, para makahanap kayo ng butas. Ito po, pangulo na mismo ang nagsasabi na may anomalya, may korupsyon. Ang ikakatwiran nyo, hindi kami mag-iimbestiga dahil may kasabwat na congressman? Anong uri ng katwiran yan? Ayaw naming mag-imbestiga kasi kasabwat yung mga congressman. Parang sa iba pang translation, ayaw namin mag-imbestiga kasi yung mga iimbestigahan namin, yung mga korap, ay mga congressman. Para naming iniimbestigahan yung corruption namin. Hindi ba nararapat ngayon kung hindi kayo korap? Dapat nyo talagang imbestigahan. Ang manawagan pa nga dapat ng mga mag-imbestiga, yung mga napagbibintangan na congressman, yung mga contractor. Sila dapat mangunan. Sige, imbestigahan yan. Katulad po, hindi ko po laging pinupuri si Marcoleta, pero yan po ang katotohanan eh. Ginawa po ni Marcoleta yan. Nung may vlogger po na naninira sa kanya na kung ano-ano mga sinasabi, pinatawag niya si Tumutorgo at kinumpronta niya para mapatunayan ng tao na wala siyang itinatago. Di po ba napakaganda nun? Kung sino sana yung mga o kaya kung ang kinatatakot mo, Congressman Sando, ang problema, ang taas ng tungkulin mo. Majority floor leader ka eh. Pangatlo sa pinakamataas na posisyon eh. Tapos ikaw nagsasalita, hindi namin iimbestigahan to dahil kasabwat yung mga congressman. Parang ang ibig mo sabihin, ayaw kasi naming malantad yung mga magnanakaw na congressman kaya hindi kami mag-iimbestiga. Ganun ba? Okay. Pero bakit? Ito tanong ko lang sa inyo. Bakit si Congressman Meow Meow hindi nyo lang inimbestigahan? Tinanggal nyo pa sa pwesto. Hindi ba ang nararapat gawin pag mag-iimbestiga kayo ng mga kasabwat yung mga kapwa ninyo congressman, hindi ba dapat nyong gawin, sabihan sila na magpahinga muna kayo habang iniimbestigahan kayo? Hindi ba mas magandang pakinggan ng taong bayan yan? O iimbestigahan namin etong mga congressman na to, ang sinasabi ng mga kasabwat kayo. Kung maaari ba para hindi nyo kami ma-impluwensyahan, mag-file muna kayo ng vacation leave muna kayo.
Mag-iimbestiga kami ng 3 buwan. Pwede ba kayong mag-leave ng 3 buwan para wala kayong impluensya sa amin? Mas maganda pa po yun kung gusto ninyo na lumabas na kayo po ay katiwa-tiwala. Baliktad po eh. Pinamumukha nyo sa amin na kahit na kaming mga congressman ang pinagbibintangan ninyong mga magnanakaw, lalo kaming hindi mag-iimbestiga. Pwede naman po yun, di ba pinag-i-inhibit? Sa isang kung kunwari ikaw ay iimbestigahan. Di ba kunwari governor, pinagbintangan. Di ba pinag-ano muna siya? Pinagpapahinga muna siya bilang gobernador para hindi niya ma-impluwensyahan yung anumang investigasyon na gagawin. Pagpahingahin nyo yung mga iimbestigahan na congressman. Nakikiusap po kami para maging hindi po tayo paghinalaan. 3 buwan po itatakbo nito. Pwede po ba 3 buwan kayong magpahinga muna bilang congressman para hindi nyo ma-impluwensyahan tong investigasyon na gagawin namin? Sa makatwid, umaamin si Sandro Marcos na talagang mga congressman, yung mga kasabwat, ang hirap naman pong tanggapin na bakit po si Congressman Barsaga inimbestigahan ninyo? Hindi ba, ano po ba yung mas malalang kaso? Yung nagnakaw ka sa kaban ng bayan o binabanatan mo, nagpo-post ka sa Facebook? Ano po ang mas malalang kaso? Kung ayaw nyo naman po na imbestigahan sila, gawin nyo na lang yung ginawa kung ayaw po nila mag-resign. Halimbawa, sabihin nila, ba't ako magre-resign? Hindi naman yan na nyo na pa naman napapatunayan. Ihablan nyo rin sila katulad ng ginawa ninyo kay Barsaga. Tinanggal ninyo yung pagiging congressman dahil lang sa pagpo-post sa Facebook. Ano po ba mas malala? Magnakaw ka ng bilyon-bilyon o mag-post ka sa Facebook? Bakit ang tapang ninyo pagdating kay Barsaga, pero pagdating sa mga congressman, hindi pwedeng imbestigahan yung mga magnanakaw, pero yung nagpo-post sa Facebook, nakakahiya para sa inyo? Pero yung kaya nyo sinuspindi si Barsaga kasi nahihiya kayo sa ginagawa ni Barsaga. Hindi ba mas nakakahiya yung pinagbibintangan yung mga congressman na magnanakaw? Kung naka-live naman yan, tapos nakikita ng taong bayan, tapos i-absuelto nyo yung mga congressman, di makikita rin namin. Ang pangit pong pakinggan na ayaw nyong mag-imbestiga dahil baka mapaghinalaan kayo. Mas lalo po kayong paghinalaan kung hindi kayo mag-iimbestiga. Kaya napapahay na ko na lang kami. Okay, tignan natin kung meron pang mga mali-malita. Okay, tignan natin kung meron pang mga mali-malita.
Teka lang ha. Tingnan natin kung meron pa tayong mga mahahabol na balita. Dapat marunong tayong mag-appreciate, sabi ni Manny Pacquiao. For the first time, madaming accomplishment na nagawa ang ating Pangulo. Dapat marunong tayong mag-appreciate. Sana inisa-isa mo. Sana inisa-isa mo kung ano yung yung mga accomplishment niya. Kasi ang narinig ko pong accomplishment, mga normal lang po na ginagawa sa DepEd, normal lang po yung 20 pesos. Hindi naman po achievement yung 20 pesos, yung nakapagpatayo ng mga i-kontra nyo po, Senator Manny Pacquiao, i-kontra nyo yung achievement ni BBM na sinabi doon sa mga ipinangako niya nung una pa. At doon nyo po, halimbawa po yung 20 pesos na bigas. Kung ang meaning nyo po ng 20 pesos na bigas ay sa isang probinsya, meron nagtitinda ng isang lugar na sa isang probinsya na may 20 pesos na bigas, hindi po yan yung meaning namin ng 20 pesos na bigas. Ang meaning po ng pagkakaunawa namin nung nangako siya na 20 pesos na bigas, hindi po may magtitinda ng 20 pesos na bigas, kundi magiging 20 pesos ang bigas sa palengke. Kaya dapat kino-quantify nyo kung ano yung dami nung sinasabi. Yung repair, hindi na po pinagmamalaki ng mga dating Pangulo. Ang mga pinagmamalaki po nila, ilang ng bagong tulay na ginawa, ilan ng highway. Ang pinagmalaki po, mga repair ng tulay. Yung malapit ng mapatakbo, wala pa nga tumatakbo, pinagmamalaki na Ilang beses na po ba na pinagmalaki ni BBM yung subway? O ngayon, hindi na pinagmamalaki. Sanay po si BBM na hindi pa po nagaganap, pinagmamalaki na. Yan pong systems loss. Alam niyo po ba kung ano ibig sabihin ni BBM na systems loss, yung tatanggalin? Nagsabi lang po siya, nangampanya lang po siya, hindi dapat pinapakarga yan o palakpakan, pero hindi niya po sinabi na automatic nang tatanggalin ng systems loss. Ano po yung sinabi niya ron sa systems loss na pinapakarga sa mga tao? Ano yung sinabi niya? Kaya dapat baguhin yung batas ng IPERA. Babaguhin po pa lang yung batas, hindi pa po yan ipapatupad. Yung pong pagtataas ng presyo ng yung exemption sa tax, yan po ay gagawa pa lang ng batas. Okay po itong mga to kung unang taon niya pa lang. 2 taon na lang po siya. At the rate po ng pagpapasa ng batas, yung mga priority, out of 53, 2 lang po ang naipasang batas nung 1 taon. Out of 53 na priority. Kaya yan, matatambak lang po. Kung 53, 2 lang nagawa. Di may 51 pa. Tapos idadagdag mo tong batas tungkol sa yan po ba achievement? Hindi pa po achievement yan. Si Tatay Digong, nung sinabi niya na libre na ang edukasyon, batas na. Achievement na. Yung 10 years na, yung mga aktual, 10 years na ang passport, 10 years na ang... Ito po, pangarap pa. Pangarap pa lang yan. Yung mga sinasabi niya na yung mga edukasyon, nagsimula pa lang po yung senior high school, yan na po yung sinasabi. Laway pa lang po yan. Tama si Regine. Kasi babaguhin nyo pa yung batas na nagsasabi na ikakarga yung systems loss. Ano po ba ibig sabihin na systems loss?
May magnanakaw ng kuryente, yung ano tawag dyan? Yung nagtatap ng kuryente, nagnanakaw, tayo gumagastos nun. O, sinabi lang ni BBM, dapat hindi tayo nagbabayad. Sumang-ayon naman tayo, dapat nga hindi tayo. Ang problema, nagja-jumper. Yan po ang systems loss. Kung ilan po ang magnanakaw na nag-jumper, tayo po nagbabayad niyan. Di ba sabi ni BBM, dapat hindi tayo. Dapat nga po, palakpakan ngayon. Pero hindi po ibig sabihin nun na bukas o ngayon, effective na hindi na tayo magbabayad ng systems loss. Babaguhin pa nila yung batas. Magpapasa pa, busy pa. Saan busy? Sa impeachment. Puta, busy sa impeachment. Anong gagawin natin? Kaya tignan nyo po yung sa systems loss. Iibahin lang daw yung tawag sa systems loss. Putay. Kaya, putya, ito si Pacquiao, palibhasa, mayaman eh. Bilyonaryo, hindi. Ang dami raw accomplishment. Ano ba accomplishment na sinabi? Oh, eto problema, 'di ba? Tignan nyo Ganito po ang papel sa kanila ng mga survey nila. Yung survey po, ng totoong survey, SWS, tsaka Pulse Asia, mataas po si BP Sara. Tama? Mababa po si BBM. Tumataas si BP Sara, bumababa. Totoong survey. Ito pong Octa Arts Dancer Survey, puta bumababa si BP Sara. Tanging sa Octa Arts at sa mga iba pa. Ngayon, susuriin, bakit daw bumababa ang rating ni BP Sara? Talaga? Naniniwala kami na bumababa ang rating? Utot nyo. Wala nang, ang tanong namin, sino naniniwala sa Octa? Kayo lang, taga Malacanang lang ang naniniwala sa Octa Arts Dancer Survey. Dancer lang yan, nag-survey na. Kakaiba sila sa lahat eh. Di ba? Yung Pulse Asia at SWS, puta, negative si BBM, si BP Sara, ang taas. Si BBM bagsak. Sa Octa Arts, mas mataas pa si BBM kaysa kay BP Sara. Wala naniniwala sa inyo. Tapos susuriin nyo, bakit bumababa si BP Sara? Utot nyo. Bumababa si BP Sara. Sa Octa Arts, ang tanong, may naniniwala ba sa Octa Arts? Ito pa isa. Nag-Pokemon hunting si Senator Ping. Si Ronald Llamas na naman. Kung takantaka ko rito eh. Si Ronald Llamas, hindi po siya government employee, hindi po siya government official. Hindi rin po siya senador o congressman o mayor o governor. Bakit yung magsasalita si Ronald Llamas? Kino-cover ng lahat ng mga hindi bayarang media. Ngayon, nagtataka kayo kung bakit kayo naaakusahan na hindi bayarang media. Puta, importante bang tao yan? Tandaan nyo, yan na nagsasabi na nagsusulong ng presidency ni Raysa Hontiveros. Kaya nga 0.01 si Raysa Hontiveros dahil sa mga taong yan eh. Tapos kayo, lahat na sabihin niya, ginagawa niyong katotohanan. Okay.
Sabi nag-Pokemon hunting si Senator Ping sa Taguig. Daming nakita ang swak sa kaldero. Akala niya, uso pa yung Pokemon hunting. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong, magbigay ng reaksyon at higit sa lahat. Pwede po kayong magpakape. Yan.